Ingat po mga kapuso dahil bukod sa heat stroke, pwede na rin daw magdulot ang labis na init na panahon ng tinatawag na cardiovascular disease stroke. Mula sa Quirino Memorial Medical Center sa lungsod ng Quezon, nakatutok live si Marie Zumali. Marie. Mike, mas delikado pa nga raw sa simpleng heat stroke ang posibleng maidulot ng labis na init ng panahon. Gaya nga ng sinabi mo, ito yung tinatawag na cardiovascular disease stroke o CVD stroke na naging dahilan ng pagkaka-ospital ng ilang mga pasyente dito sa Quirino Memorial Medical Center. Nakaratay sa ospital ang 69 anyos na si Lolito Moncada Sr. matapos atakihin ng CVD stroke noong March 22. Ang CVD stroke ay kondisyon kung saan nagkakaroon ng barang ugat sa utak o pagdurugo at pagputok ng ugat dito dulot ng hypertension o mataas na kolesterol. Ay isa ding triggering factor dito ay yung sobrang init ng panahon. Okay? Kung ang isang taong may hypertension ay kunyari nainitan or nababad sa isang mainit na environment, so ang nangyari is tumataas ang kanilang blood pressure. Gusto po niyang maligo noon. Nung ilang araw pa po kasi, init na po talaga yung katawan niya eh. Pero ayon sa mga doktor, kahit ang walang history ng hypertension o mataas na kolesterol, hindi dapat pakasiguro na ligtas na sila sa CVD stroke na mas delikado raw kumpara sa heat stroke. Ang heat stroke, wala pong paralysis. Pero sa CVD stroke or CVD infarct or CVD bleed or cerebrovascular disease, meron pong nakakita pong paralysis sa kalahati ng katawan. Sa loob ng 3 araw, umabot na sa 15 ang bilang ng kaso ng CVD stroke sa QMMC. Noong Sabado na itala ang pinakamainit na temperatura sa bansa sa Etiaga, Isabela na umabot sa 39.6 degrees Celsius. Isang construction worker na namatay dahil sa heat stroke, 3 araw nilagnat si Pedro Ventura. At base sa autopsiya, myocardial infarction o inatake siya sa puso dahil sa heat stroke. Kahit naman may pangamba sa heat stroke, wala raw magawa ang iba pang mga construction workers sa Isabela dahil kailangan nilang kumayod. Ayon sa Pangulo ng Private Hospitals Association of the Philippines o PHAP na si Dr. Rustico Jimenez, tumaas daw ang bilang ng mga na-heat stroke. Kung karaniwan isang kaso kada buwan lang ng heat stroke ang naitatala sa mga ospital, ngayon umaabot na raw sa 6 ang na-admit sa Medical Center Parañaque simula pa noong Semana Santa. Pero Mike, hindi lang heat stroke o yung CVD stroke ang maaaring idulot ng labis na init ng panahon. Maaari rin daw itong maging sanhi ng pag-atake ng hika, maging ng emphysema. Para hindi magkaroon ng ganitong mga sakit, pinakamaigi na sundin lagi ang payo ng mga doktor at magkaroon din lagi ng healthy na lifestyle. Mike? Maraming salamat, Marie Zumali.